Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila at tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinanganlan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama nila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at napagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Magandang araw mga kaparokya. Tara, magnilay po tayo ngayon sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Today, my dear friends, October 28, we celebrate the feast of Saints Simon the Zealot and Jude Thaddeus. Parehong mga alagad, both apostles of Jesus. Siguro iniisip natin bakit magkasama itong dalawang apostles na ito. For several reasons. Number one, sabi daw po na sila daw po ay parehong nagmisyon sa malayong lugar ng Syria. At dito silang dalawa sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap, sabay nilang tinaguyod ang kaharian ng Diyos, sabay nilang pinagsumikapang mapakilala si Kristo sa pamamagitan ng kanilang missionary activity. Pangalawa, sinasabi daw po na very probable itong dalawang santong ito ay pareho ding minartir. Kaya po syempre hindi lang tayo naka-red dahil pareho silang apostles, pero sila daw po ay pareho ding martyrs. At pangatlo mga kapatid, they are part of what you call the minor apostles. Bakit minor? Hindi mo sabihin minor mas mababa. Pero hindi kasing dami na nasulat o nasaad sa kasulatan tungkol sa kanilang buhay. Siyempre, sila Peter, sila Andrew, James, and John, yun maraming mga nabanggit sa banal na kasulatan. Ito, bibihira, kakaunti lamang ang naisusulat sa kanila. Pero mapatid ang magandang pagnilayan natin ngayon, ano meron sa dalawang santong ito? Ano meron sa dalawang alagad na ito? Si Simon the Zealot at Jude Thaddeus. Maganda yung Tagalog actually. Simon na makabayan.
Bakit makabayan? Tandaan natin na ang isang zealot ay member ng isang zealot party o isang grupo, sinasabi daw po, mga nais ng pagbabago sa lipunan, at kung kailangan gumamit at dumaan sa dahas, ay gagawin nila. Bakit naman Thaddeus? Kasi daw po, for quite some time, yung devotion kay Saint Jude Thaddeus, medyo na-restrict kasi magkapangalan si Jude at yung isa pang Judas. Si Judas Iscariot. Kaya medyo na-hinder ng konti, at nung nilagyan ng Thaddeus para magkaroon ng konting distinction, nakita natin na yung devotion dito kay Saint Jude Thaddeus ay laganap pa nga. Actually, shout out sa National Shrine of Saint Jude, lalo sa ating mga priest na SVD, no, na nagse-celebrate ng kanilang kapistahan sa araw na ito. Ang patron saint of improbable or even impossible causes, no? Pero ba meron sa dalawang ito? Tatlong letter U, madaling tandaan. Unang letter U is unlikely. Sa description pa lang po, sinasabi ko na po sa inyo, sila po ay unlikely candidates to become apostles. Pero dito makikita natin ang misteryosong pagtawag ng Diyos at ang misteryosong pagpili ng Diyos. Yun pa rin nanaig eh. Nanaig ang pagpili at ang pagtawag ng Diyos na malamang at madalas hindi natin naiintindihan. Hindi naiintindihan ng ating limitadong isipan. Hindi ba kung ikaw magiging teacher, ikaw magiging boss, pipiliin mo yung the best. Mabait, magaling, matulungin, madaling pakiusapan, pero tignan nyo naman ang choice, di ba? Rebelde. Yung isa, may kapangalan na taksil. Pero, ganyan pumili ang Diyos. Isang misteryo. Misteryo na hindi natin masosolve. Pero misteryo na dapat nating isabuhay. Sabi nga ng isang philosopher, si Gabriel Marcel, life is not a problem to be solved, but a mystery to be lived. And so is God's call. It's not a problem to be solved, but it's a mystery that we should live by and appreciate. Pangalawang letter U, unsung. Sabi ko nga po, minor apostle sila, kaunti lang ang naisulat. Pero, alam nyo, magandang challenge sa atin dito. Take the less glamorous route. Real talk lang. Minsan kasi gusto natin yung sikat agad. Gusto natin yung makilala agad. Gusto natin maging viral. Gusto natin dumami ang views, dumami ang plays, maging sikat tayo. Pero mga kapatid, wala po yan dyan eh. Even if we are unsung, even if we are sometimes even unnoticed, even unappreciated, we continue to follow God's will. Ito yung nakita natin kay Simon the Zealot at kay Jude Thaddeus. Hindi kailangan maging sikat, hindi kailangan maging viral, hindi kailangan maraming views and plays. Ang mahalaga, sumunod tayo araw-araw sa kalooban ng Diyos at kung ano ang nais niyang ipagawa sa atin. Take the less glamorous route. At pangatlong letter U, unshaken. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila rin siguro ng hindi masyadong pagkilala, sa kabila din siguro ng wala masyadong nabanggit tungkol sa kanila, nanatili silang matatag sa kanilang pagsusumikap, sa kanilang pagsaksi sa pananampalataya. Magandang challenge sa atin to eh. Remain unshaken and steadfast amidst the tides of life. Ang alon ng buhay, minsan humahampas, minsan banayad. Pero anong magandang paalala? Sa kabila ng lahat, manatiling tapat sa Diyos. Na nananatiling tapat din sa atin sa kabila ng ating kahinaan at pagkukulang. At yan ang matututunan natin sa kwento ng dalawang santong pinagdiriwang natin ngayon. Saint Simon the Zealot at Saint Jude Thaddeus, tatlong letter U, madaling tandaan. Unlikely, unsung, unshaken. Kahit hindi makilala, kahit siguro hindi pa nga mapansin at mapahalagahan, manatiling matatag sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kahit pag-aalay ng buhay
ang katapat nito. Tara mga kaparokya, let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, maraming salamat po sa pagpapadala ng mga alagad na katulad ni Simon the Zealot at Jude Tadeus. Karamihan sa amin katulad nila. Di naman sikat, di naman kilala, minsan nababaliwala pa. Pero ang pinakamahalaga dito, patuloy pa rin ay susumikap at nagpupunyagi na maging tapat sa iyo, na sundan ang kalooban mo, at magbigay ng sarili kahit kamatayan pa minsan ng kapalit. Basbasan niyo kaming lahat, Lord, sa araw na ito. Lahat kami mga unsung heroes, lahat kaming mga nasa background lang, lahat kaming nasa behind the scenes lang. Sapagkat ang bawat isa ay mahalaga, walang baliwala. At dahil dito, kahit na wala ang maliwanag na ilaw sa paligid na magtuturo sa amin, kami nawa ay magsilbing liwanag na magtuturo palagi patungo sa iyo. Hindi namin ito sa ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Meron po akong request sa inyo. Ngayon po, October 28 ay aking 9th anniversary ng pagpapari. Opo, 9 years na po ako pare. I was ordained October 28, 2015. At please pray for all priests. No? Pagdasal niyo po kami sapagkat hindi po madali itong buhay na aming pinasok. No? At hindi rin po madali ang paglilingkod. Pero katulad nga ni Saint Simon the Zealot at Jude Tadeus, kahit kami rin po ay unlikely, hindi naman po kami the best, no? Hindi naman po kami pogi, no? Iba pogi, ako hindi. Pero kahit po unlikely kami, pero pinagkatiwalaan ng Diyos. Kahit na minsan unsung, hindi napapansin, pero patuloy pa rin sa paglilingkod. At sana po, patuloy kami maging unshaken sa aming panampalataya at service sa inyo. Kahit isang Hail Mary lang po, please pray for me today. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.